Yun, magandang gabi sa inyong lahat dyan at welcome sa ating YouTube channel. At dito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong DJ Apunte Kamote, na ika nga sa ngayon ay magbibigay na naman sa inyo ng ika nga hindi mga awiting kundi mga pag-aaral at pagtutuklas tungkol sa ating mga ikang BSP series, mga old coins, at the same time itong mga NGC series natin, no, na mga coins. At medyo sa susunod na natin i-discuss naman yung mga paper bills or banknotes. Alright? So actually pinag-aaralan pa natin, although meron na akong knowledge about dyan sa mga banknotes na yan at saka mga paper bills. Alright? So this time, may i-discuss lang ako sa inyo na sa aking pagkakaalam medyo yung ibang collectors at the same time yung ibang hunters dahil nalilibang sila sa pagtutuklas ng kung ano't anong klaseng mga rare error, no? Minsan may nakakaligtaan sila na yung tinatawag na mga semi-hard to find, no, na binabaliwala lang natin dahil minsan kina-classified na natin na medyo parang common dahil ibig sabihin hindi siya masyadong valuable kung titignan ng ating mga collectors, at the same time yung ating mga coin hunters, no? At dito guys, may i-discuss lang ako sa inyong mga medyo aking sa aking pananaliksik, no, sa mga coins na ito, medyo nakita ko yung mga medyo yung mga dapat natin pulutin or i-keep na mga coins. Although semi-hard to find siya, at the same time common, no? Parang common lang kung titignan nga, hindi natin binibigyan ng halaga. But this time, itatopic natin ngayon yan dito at walang mag-i-skip guys, para at least makuha nyo ng buo yung kung ano ba talaga yung ibig natin iparating sa inyo, lalo na doon sa ating mga viewers, no, sa ating mga followers, dyan sa mga nag-likes, no, at the same time yung mga subscriber natin na laging nandyan sa ating video, no, at nagiging interesado na sa pagiging numismatic, no, pagiging numismatica or coin hunters. Okay, so hindi na natin patatagalin guys ang ating mga entrada. Unang-una, pasalamatan ko muna kayong lahat, yung mga yung laging sumusubaybay sa atin dyan. Don't forget to follow, like, and share, and subscribe para naman pag may mga video tayong ina-upload, lagi kayong na-update. Okay? So, palakpakan natin yan, yung mga subscriber natin. Alright? Tsaka yung mga viewers. Okay, so simulan na natin guys. So ito guys, yung iba ito tinuturing na semi-hard to find. At ang yung iba naman, lalo na yung mga medyo hindi masyadong naiintindihan, no, ang numismatica. Itong 1995 na BSP series na ito na nickel brass, minsan dumadaan lang sa kanila, sinasabi, lalo na pag wala pa silang nakukuha nito, or minsan parang iniisip nila wala pang masyadong value ito, no? At dito nyo malalaman guys na itong 1995 na ito, bukod sa ito kasi is meron siyang since birth, since birth, since nung
na mintage siya, ibig sabihin nung ginawa, may 6% siya. Ibig sabihin 6%, for example na lang natin, sa 100, no, hindi na sa million kung ilan ang ginawa niya. Sa 100 na lang, guys. So, ibig sabihin, may 6% lang nung 100% na yon ang namin, no? So, ibig sabihin, hindi ganong karamihan. So, ibig sabihin, kahit papano, pwede siyang isali natin sa collectible items natin na coins. Alright? So, yung iba kasi, hindi masyadong binibigyan ng pansin ito. No? Pero tayo kasi bilang numismatic at nag-aaral ng patungkol dito sa mga coins na to, talagang pinahalagaan natin bawat specification nito, guys. At tanong nyo, kaapunte, bakit kailangan nating hindi naman masyadong valuable yan? Sabi niya, matagal pang panahon bago dumating yung para tumaas yung value niyan. So, doon kayo nagkakamali, guys. Kasi tayo may basis tayo. Sabi ko nga sa inyo, since birth itong 1995 na ito, ay based dun sa ating pinagkukuhanan ng value, no? So, ibig sabihin, yung 5 peso coin na to, since birth, since na-mint siya, meron siya doon sa uncirculated niya, guys, no? May value na siya na 160 pesos. So, ibig sabihin, nung ginawa pa lang yung coins na to, no? Bukod kasi doon pagka na-circulate sa ngayon, so, ibig sabihin, nung price na yun ay binigay, yun sa collectors price yun, guys, na inilabas nung numista. Kahit tignan nyo yan, guys. So, ito, may value na antimano, since birth pa lang, meron na siyang value na 160 pesos. So, ibig sabihin, doon pa lang, yung pagka-mint pa lang niya, so, kailan ba ito na-minted? So, ibig sabihin, 1995. So, from 1995, 160 pesos na ang value niya, no? Ang collector's value niya. So, kailangan natin magtabi nito, guys, no? So, may natutunan? Ayan. So, alin naman dito, kaapunti ang kailangan natin itabi. So, sa good, medyo wag nang masyadong magtabi ng good kung meron naman kayong mga kung meron naman kayo, guys, nung mga almost uncirculated or uncirculated, yun ang itabi nyo kasi yun ang medyo valuable. Yung mga extra fine at yung fine condition, pwede na rin yun, pero yun medyo mahuhuli na yun, no? So, ano ba yung sinasabi kong pine or ito yung mga pine, pine or yung yan yung mga good or no, I mean yung extra fine, no? Extra fine condition or fine condition. So yan. So ito yung papakita ko sa inyo. Kung makaka-hunt naman kayo ng ganito, guys, ganito ang i-hunt nyo. Ayan. Yung mga brilliant and almost uncirculated at ayan, almost uncirculated kasi hindi naman na matatawag na uncirculated yan, no? Pero mataas ng value niyan. Medyo malabo lang yung camera, yan. Ayan, medyo may blister pa. So akala ko nga yan, guys, yung frosted. So pag ganyan medyo kumikinang, no? Blister yan, luster yan. So yan, yung mga ganyang condition, guys, ha? So maliwanag na dapat meron kayo ng coins na 1995. At dumako naman tayo sa pangalawang common and ito medyo sa ngayon hard to find na ito. Medyo mahiwaga rin tong coins na to. Itong 1998, no? Yeah. Na 5 peso BSP series na nickel brass, no, na 1998.
Dalawa ang ano nito. Actually, dalawang klase ito. Meron ito yung na-mint nung Royal Canadian, no? At yun ang medyo common dahil mas marami ang na-minted noon. Ibig sabihin yung ginawang nito, yung walang mint mark ito, katulad nito, walang mint mark ito. So meron itong 24%, so napakarami. Since nung ginawa ito, meron siyang 24%, no? So yung isa nito, yung may mint mark, guys, na 1998, yun ang medyo excuse me guys. Ayan, yung may mint mark nito, guys, yung, alam nyo naman yan, yung may mint mark na, yung dito nakalagay. So, yun ang kolektahin nyo. Dahil yun ang may 1.9% lang, ibig sabihin, konti lang ang ginawa nun, 1.9% lang. Yung 1.9 na ginawa na yon, kung sa 100%, diba, almost konti lang. So, ibig sabihin, kung ikaw binabaliwala mo ito, pero ngayon medyo putok to dahil ang hirap nga ngayon, nasa hard to find na ngayon siya, no? At may mga lumalabas nito, yung mga tinatawag na parang ano bang tawag nito, yung parang pinipeke na lang, no, para magkaroon sila ng pero may lumabas nito yung ganito rin na talagang medyo parang nagpe-fade na siya, pero makikita mo pa rin na nandyan yung mint mark, no? So sa ngayon talaga napakahirap na niyang lumabas. Kahit ako talagang almost araw-araw ko nag-hunt, guys. Hirap ako makakuha yung talagang may mint mark. Yung talagang kitang-kita yung detalye. So yan. So ano na naman ang yun yung dapat nyo dun sa 1998 na ganito, yung may mint mark, yun yung valuable. So yung yung no mint mark nito, kung makakakita naman kayo ng almost uncirculated or uncirculated na ganito na no mint mark, itabi nyo na. Yun ang medyo may value, kahit common lang yon. Dahil yon medyo mahirap na rin hanapin yon, no? So yun yung kukunin nyo dun sa common. Alright, naintindihan nyo ba? So ibig sabihin, hindi porky common walang halaga. Kasi hindi mabubuo yung mga gumagawa ng series, no? Yung mga nagpe-frame, no, ng series na ganito, 5 peso coins na to. Hindi yon mabubuo kung wala yon, At yon ang mga nilalagay nila sa frame nila. So may value, collectors, may collectors value. Collectors item siya. Okay, malinaw? So dito naman, kung gusto nun talagang medyo makumpleto kayo, at the same time may nagbabuy and sell kayo ng ganito, ang hanapin nyo rito talagang targetin nyo yung merong mint mark. Okay? Dahil yon medyo, kahit sa ngayon, medyo mataas yon, guys. Sabi ko nga sa inyo, since birth, katulad din to noong 1995, since birth, noong 1998 na nung inilabas siya, nung mailabas siya, noong 1998, meron na siyang uncirculated value na magkano? Oo. 200, very fine pa nga lang yan, guys, Sa very fine pa lang nito, sa very fine pa lang ng may mint mark nito, alam nyo na ba kung magkano? Since birth pa lang nitong coins na to, automatic na yun, 250 pesos na, guys. So, ibig sabihin, yung 5 pesos na to, napaka-valuable. Halos sinagasaan niya na nga yung ibang common. Kahit na nga yung mga, kung ano yung mga 2,000, yung mga 2001, yan, no? Yung iba, medyo nasagasaan niya pa sa presyo. So, kung makakakuha kayo noong 1998 nito na may mint mark, guys, huwag nyo nang pakawalan. Lalo na kung makukuha nyo ay ganitong sample. Ayan.
na almost uncirculated din, ha? Na may ito may luster. Ayan. At kung kayo mag-hunt guys, na lalo na ganitong mga hanggat maaari guys, mas lalong mataas ang value niyan sa mga collectors. Itong parang rito, yung parang hindi naman ribbon to. Yung parang ganon, yung nakalimutan ko yung tawag dyan eh. Yun yung sa gilid na to. Kailangan buo, pati yung mga yung mga ito yung mga pangalan niya, no? Ayan. Pati yung yung kitang-kita mo pa talaga. Halos ayan, malinaw na malinaw pag nakita mo. So yan, ayan At hanggat maaari yung walang kagalos-galos, no? So yun yung mga i-hunt nyo. Okay? So, dun sa mga naman dyan, sa mga bagong dating at mga nanonood dyan, konting like and share kung kayo ay natutuwa sa ating topic guys, no? So yun yung pangalawang dapat nating i-hunts. Nakita nyo, napakalalaki ng mga value since birth pa lang At ito na ang ating pangatlong coins guys. Itong year 2001. Itong 2001 na to ay may frequency siya. Nung ginawa na 19%. So ibig sabihin marami-rami, no? So ito yung parang talagang pinaka-common sa kanila na mostly na hindi talaga pinapansin ng mga coin hunters natin at the same time ng mga collectors. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo guys, doon sila nagkakamali, no? Na itong 2001 na to, na may reverse 1 to, no? Na may 19%. So ibig sabihin marami. So hanggang ngayon makakakuha pa kayo nito, ha? So ito guys, nahawa ko, almost verified yan. Verified condition yan. So wag niyong pakakawalan yan. Pero wag naman kayo na kumuha na ng mga good condition na halos durog-durog na, hindi na mabasa at puro dented na, no? Hanggat maaari guys, kung magsusubi kayo o magtatabi kayo, yung mga magaganda, sabi ko nga yung ito to, yung mga script niya, tsaka itong parang pinaka yung linya dyan na parang gumaganong-ganon, yan kailangan buo yan, hindi ba mapapansin nyo yung iba putol-putol. Hanggat maaari ang itatabi nyo, yung mga ganito, yung kitang-kita yung mga script, no? Tapos buo yung tinatawag na talagang kitang-kita mo yung pang collectors talaga. So yun, medyo may pintura lang to, ng konti, tsaka may konting dumi, pero pwede na siya. Yan. Pero ito, sample pa lang naman natin ito. Ito yung sa verified pa lang naman to, na 2001. Okay? So alam nyo ba kung magkano ang value nito since birth? Since nung 2001, nung siya inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At meron siyang collector's value guys, based on numista. Automatic guys, ang presyo niya is 170 pesos. Yan, kahit pumunta kayo sa numista, makikita niyo yan guys. Yan, saksing buo tayo dahil talaga meron tayong meron tayong itinabing mga guide, no? So akala nyo lang yung 2001 na to, hindi ganun ka collectibles. Pero kaya nga ginawa ko itong video na to para doon naman sa inyo, lalo na sa mga subscriber natin at sa mga nanonood natin dyan, yung mga viewers natin at mga followers natin dyan, no? Ay paki-subscribe naman po dyan at paki-likes na rin at paki-share ng ating video para naman makarating din po doon sa iba at nang matuto po. So itong 2001 na to guys, yun nga, verified condition niya, no? Ito yung sample na to. Pero based dito, ang presyo na talaga nito since birth, since nung namin ito, na 2001 na to,
At ito yung sample ng 2001 natin na almost uncirculated o uncirculated na to siguro guys. Kaya makikita nyo naman guys. So, napakaganda ng pagka-coins niya. Ito yun. Ako po. Ayan. Ayan yung kanyang reverse. Ito yung kanyang ayan, nabubugbog na yung aking coins, no? Tuwing ako'y nagbablog. Ayan. Laging bugbog yung aking mga coins pag ako'y nagbablog guys. Nanginginig kasi yung aking kamay, no? So ayan guys, napakaganda ng coins natin. Ayan, yung 2001. So kung kayo kung hanggat maaari, yung mga itatabi nyo, yung mga ganitong condition. Dahil talagang yan, ngayon, lalo na't mapapanood dito ng mga collectors na iba, na talaga namimili at yung iba naman halos hindi ito pinapansin. Kung makakahawak sila ng ganitong condition, at alam nila ngayon kung magkano ang value nito, since birth pa lang, no? Meron na siyang appraisal value na based on Numista, na 170 na agad yung uncirculated. Ito almost uncirculated. So sabihin na natin, minsan yung uncirculated value at the same time yung almost uncirculated, hindi nagkakalayo ng presyohan yan. So I hope nakukuha nyo na guys ha. So ito yung mga merong tinatawag na collectible items sa coins na dapat nyong itabi, no? Kahit na sabihin na natin nasa good condition, pero piliin nyo pa rin ha. Although yung mga good condition na yan, medyo matatagalan yan kasi ang mauunang bibilin, lalo na kung marami nakapagtabi nito, mas uunahin bibilin to ng mga collectors. Alright? Mahuhuli yun sa inyo. Pero kahit good condition nito at magaganda pa yung at malinis naman yung pagka-coins yan, konti lang naman ang dented, mabibili pa rin sa inyo. Okay? So yun yung mga pag-aaral natin dito guys, at sana tuwing napapanood nyo itong ating video, marami kayong natututunan, at yun naman po talaga yung aking purpose guys, yung habang ako'y nag-aaral at the same time naisishare ko sa inyo yung may katuturan yung ating pinag-aaralan. At yung panghuli nating coins, dahil 4 ito guys na coins na dapat yung nalaman, no? 95, 1998, tsaka yung 2001, at itong last but not the least, itong sample natin kasi tinamad na akong maglabas ng guys, no? So ito munang ton na 2012. Yan. Kahit hindi ton, basta katulad din noon guys, no? So ginawa ko lang sample to 2012. So kailangan meron kayo nito. Ang kunin yung nito kasi may reverse die 1 and reverse die 3 ata ito. Die 2 and die 3. So ang hahanapin nyo dito sa 2012 na to, yung reverse die 3, no? Dahil dun sa ang minted nito, ibig sabihin medyo marami din, 11%, pero sa ngayon yung 11% na yan, medyo konti na rin yan, no? At kagaya rin to nung iba na mga naunang coins na since birth may value na, at mamaya i-reveal ko sa inyo kung magkano ang value. Okay? So ito yung dapat nyong i-collect, no? Ano ba yung reverse die 3? So marami na kayong sa aking mga video na pag-aralan na natin yung kung ano ba yung mga reverse die to, reverse na yan dito sa reverse nya guys. Tingnan nyo na lang yan, dito makikita yon, no? Yung kung ano yung reverse 2 o tsaka reverse 3. So ang kukunin nyo nito yung reverse die 3. So yun yung may collector's value. Okay, na meron siyang minted na 6%. 11%. No, since birth 11% ang ginawa nito ng BSP, no? Okay? Itong 2012. So ito medyo yung ganito, consider natin common lang yan, ginawa kong sample. So yan yung reverse die 3 nito, yun yung may collector's value, ika nga. Kahit naman siguro, kahit naman yung hindi,
Mali pala ako. Yung 11 pala nito, yun yung 11% nito, yun yung reverse die 2. Okay. Sensya na guys ha. Oo. Oo. Yung reverse die 2, yung pala yung 11% ang ginawa nito, yung namin, ika nga, no? At yun yung frequency na naka-records based on Numista. So yung reverse die 3 nito guys, yun yung 6%. Okay? So 11 tsaka yung 6. So di yung 6% nito, yun yung mostly na hagilapin nyo. Kasi yun yung may collector's value. At sabi ko nga sa inyo, since birth pa lang nitong coins na ito, mula nung ginawa pa lang ito, meron na siyang appraised value na ibinigay sa Numista, na yung sa uncirculated nito guys, na katulad nitong AU rin nito, ayan o, ayan, okay, na 2012 na yan, pansin nyo yan guys, 2012 yan, yung mga ganitong kondisyon, no, na reverse die 3 hanggat maaari, no, yung AU at uncirculated, yan. So yan yung mga dapat nyong i-hunt at itabi. Price reveal kung magkano. Alam niyo, since birth pa lang may appraised value na galing kay Numista yan, ha? 210 pesos. So isipin niyo yun guys, napakalaki. So ito, binabaliwala nyo lang tong coins na to. Lalo na nga, sabi ko nga sa inyo, yung grupo dun sa kabilang sa kabilang platform ko, ang tawag ko nga sa kanila yung mga grupong BTG MS, no? So hindi nila alam to. Dito lang sa channel natin na i-discuss natin. Although yung ibang mga kaparehas natin ng mga coin hunters, may alam na yan, kaso hindi nila masyadong na-i-discuss sa inyo. So doon sa mga makakapanood nito at interesado kayong matuto, dito guys, pasok lang kayo dito sa aking channel at marami kayong matututunan dito guys. At yun naman, sabi ko nga, mag-like and share naman kayo dyan guys. Paki-subscribe naman, no, ng aking channel para naman medyo ganahan naman ako ng okay, pagtuturo, okay. Actually, nag-aaral pa rin naman ako guys, hindi naman bago pa lang din naman ako sa coin collecting, okay. So yun, palakpakan naman dyan guys. Ayan. So yun, I hope guys natutunan nyo yan. So ito, napakalaki pala ng value, di ba? Alam nyo ba yung value ng mga yung 2000, bibigyan ko lang kayo ng yung 1999, ang extra fine na value niya 22. Sa 2000, ang very fine nasa 58 pesos. Yung 2001, yun na nabanggit natin, 170. Di ba? Yung 2000 ito, na reverse die 1, extra fine, 36 pesos lang. Yung appraised value niyan sa Numista. At itong 2003 na reverse 1, 19%, meron lang siya, yung extra fine niya guys, na value is 25 pesos lang. Di ba? Tapos yung 2004 niya na reverse die 1, 33% ng frequency, ang kanyang uncirculated is 42 pesos. Kita niyo yan guys, napakalayo. So yung 2006, hard to find, wala yung so hindi pa natin alam kung magkano yon. At ang 2009, yung reverse die 1 niya, 8% lang. Alam nyo ba kung magkano yung kanyang extra fine condition na nito? 31 pesos lang guys. Okay? So yung reverse die 2 na extra fine condition na 3% ng reverse die 2, 11 pesos lang ang value. At yung reverse die 3 na 0.9, yun, medyo walang presyong binigay si Numista. At yung reverse die 4 na 0.9% na very fine condition, alam nyo kung magkano lang ang in-appraise ni Numista? 18 pesos. At sa 2010,
ang reverse die 2 na 3% extra fine na value niya, alam niyo kung magkano? 14 pesos lang guys. So, yun yung appraised value. Yung 2011 ito na reverse die 2 4%, yung extra fine na value 20 pesos lang. Reverse die 3 0.8, ayun, extra fine 20 pesos. Okay, so yung 2012 na discuss na natin, yun na nga yung yung reverse die 2 ng reverse die 2 ng 2012 guys, ang uncirculated niya, ang value, ang market value niya since birth 63 pesos ang binigay ni numista. Okay, so yun na nga. Reverse die 3 naman may 6%. Isipin mo kung magkano yung reverse die 3 nito, 210 pesos na. So ayan ba yung sasabihin mong common lang, di ba? Yan lang ba sasabihin yung common lang? So kailangan meron kayo nitong 2012 na to. Alright? Yung nabanggit kong 4 na coins na sinasabing semi or common coins lang, dapat yan ang meron kayo. Hindi nyo man makuha yung 2006, 2007, 2008, no? Ng mga hard to find. Yung mga nabanggit ko dito sa video, I hope dapat meron na kayo. Okay? So, hindi ko natatapusin guys, no? Yung mga ibang dahil maliliit na lang naman yung Ang mahalaga doon, umabot tayo doon. Ang pinakamatataas ang value, sabi ko nga, lang natin, update lang uli natin. Yung 1995, meron 160, no? Yung presyo niya, ha? No, magsulat na kayo diyan. 160 pesos 'yon. At itong 1998 na with mint mark na 1.9% lang, yung very fine condition niya, ang price value 250. Okay? So siya yung pinakamataas, 250. At yung 2001 na 19% nito, may value na yung uncirculated niya 170 pesos since nung ito'y inumpisa ni numista na lagyan ng appraised value. So doon kayo magtaka guys, bakit matataas ang ibinigay ni numista? So ibig sabihin, isa yan sa dapat nyo i-kolekta dahil may mga basis sila kung bakit ganyan ang presyohan yan. At ito na nga yung last but not the least, yung reverse die 3 nito, no? Na 2012 reverse die 3 na may 6% na frequency, ay siya yung sumisigunda doon sa may value na 1998 na meron siyang price value ngayon na 210. So nasa inyo na lang yan guys kung maniniwala kayo o hindi. Yung mga topic natin na yung tong 4 na coins na nabanggit ko sa inyo is collectible ba? And I hope dun sa mga bago guys na naniniwala kay DJ Apunti Kamote, no? I hope mag-likes na lang kayo dyan, no? Follow, like, and share, subscribe guys. At I hope marami na naman kayong nakuhang kaalaman, natutunan. At dun sa aking mga subscriber, maraming salamat po sa inyo laging pagtangkilik, no, sa ating mga video. Thank you very much po. Ayan, sa inyong laging pagsubaybay at at see you again on my next video. God bless guys. Apunte. Bye-bye.